Hello po, Steffi here and welcome back to my channel. So, ang ating tarot read for today ay single tarot reading para kay Paolo Avellino as requested. Okay, so yan, let's start. Ano po yung kanyang cards? Okay, so first card, wow, Queen of Pentacles. Sino si Queen of Pentacles? So, ayan, isang binibini. Maaaring ang kanyang nanay dahil Queen. Okay, na very practical, very wise, very resourceful. Ano pa? Maalalahanin, very responsible. Marang yan yung kanyang nanay na kanyang tinatangi. Okay, otherwise yan ang kanyang dream girl. Si Queen of Pentacles. Alright? Mara ding kaperahan yan na dumarating para kay Pao. Opportunity na magbibigay ng kaperahan. Okay? Next card. Pentacles na naman. O, ito, Ten of Pentacles. Okay, so, kung ang first card ay ang kanyang nanay, maring si nanay ang magbigay kay Pao ng pamana or kayamanan. Or, maring yan yung kanyang future dream, ang mag-retire na very stable, very secured, established, ganun. Maraming kaperahan, sitting pretty. Okay? Yan. So, puro kaperahan ang first two cards ni Pao. Maring siya yung magbigay ng pamana sa kung sino man. Okay? Next. Judgment. Oh, si Judgment card, maring yan ang kanyang final decision or wake-up call. Maring kanyang na-realize ang kanyang totoong purpose sa buhay. Kaya yan ang kanyang wake-up call, ang kanyang purpose sa buhay, ang kanyang destiny, clarity. Okay? So, maring merong clarity pagdating sa pamana. Maring may clarity pagdating sa kanyang dream girl. Alright? Ang kanyang ano ba? Tinatangi na binibini. Okay? Next. Si Queen of Swords. O, puro Queen ang lumalabas. Sino si Queen of Swords? Okay, si Queen of Swords, very self-sufficient, very honest, matatas man magsalita, pero with honesty naman. Ayun, mara ding si Pao mismo iyan. Okay, na kung ano yung sinabi, that's it, pinaninindigan. Otherwise, isa din iyan na binibini sa kanyang buhay, kagaya ni Queen of Pentacles. Okay? Pero nandiyan naman si Judgment card. Ito ang clarity. Nagbibigay ng kalinawan sa lahat. Kung sino ba talaga ang mga yan. Okay? Next card. Oh, si Four of Wands. Oh, bakit merong kasalan? Okay, so si Four of Wands, maring kasalan iyan. Celebrations, homecomings, get together, reunion, with family, friends, o diba? Ayan. Or maaari ding naka-acquire siya or nakabili ng mga bagong properties, sasakyan, lupa, bahay, jewelries, ano man na mamahalin. Okay? Kaya siguro andyan ang kaperahan. First two cards para makabili siya ng mga assets or properties na iyan. Otherwise, maaaring merong kinalaman sa family. So, kung family man ito, merong say si mommy or ang kanyang nanay, siya ang nasusunod or siya yung may decision. Okay? So, merong something sa family na kailangang pagdesisyonan. At si Mother Dear, ang manager or siya yung nagde-decide. Six of Swords. Oh, ito naman ang transition card. So, maring
kailangang lumipat, kailangang magbago ng location, or siguro lumipat lang ng trabaho, lumipat ng bahay, lumipat ng station, lumipat ng lugar. So, maaaring ang kanyang family ay kailangang lumipat somewhere else. Okay? Yan ang transition magaganap. Ayan, so maaaring pinagdidesisyonan ni Mother Dear or kung sino man si Queen of Swords. Okay? Kung lilipat ba or magbabago ba. Pero kailangan. Wheel of Fortune. Wow! So, merong Wheel of Fortune, ang kanyang luck, ang kanyang fortune, swerte. Kung nasa sugal man siya ngayon, sabi ni Wheel of Fortune, siya ay mananalo. Okay? Wow, kaperahan na naman ito. So, maaaring kung may transition dyan, kung merong paglipat, ay, yan, kumbaga, kaakibat si Wheel of Fortune. Doon niya matatanggap or mahahanap ang kanyang luck, ang kanyang fortune. Okay? Or maaaring yan din yung kanyang turning point or breakthrough sa buhay. So, maaaring merong kinalaman si paglipat or pagbabago dito sa kanyang breakthrough or turning point. Okay? So, next card para kay Pau. The Hermit. Ayan. So, kailangan din niya na gamitin ang kanyang wisdom, ang dunong. Kailangang mapag-isa muna, away from the world. Hindi naman literal siguro na magpakalayo-layo. Pero may mga moments or may mga panahon na kailangan niya ng self-reflection, ganun, para magkaroon ng self-illumination. Siguro marami pang tanong sa buhay na hindi pa nasasagot. Kaya kailangan niya mag-reflect. Kailangan niya mapag-isa para makapagnilay-nilay, mapag-isipan ng lahat. To go within para magkaroon ng linaw, ng clarity. Okay? Yan. Reflection. So, last card na po para kay Paulo Avelino. Four of Swords. Ayan. So, kung nagpapaka-ermitanyo siya dyan, dito naman, yan, kailangan ng rest, ng rejuvenation, pahinga, bakasyon, maring mag-unwind, magpahinga nga, ganyan. Or maring silent lang siya muna. Okay? Kagaya ni Hermit card, kailangan niya munang maging silent or manahimik para siguro peaceful ang surroundings. Diba? Kung walang nagsasalita, silence, silent, ganun, peaceful, nakaka-rest, nakaka-rejuvenate. Okay? Ayan. Or maring nagre-recover, maring nagkasakit, nagre-recover siya. Okay? So, maganda yun. Kasunod ni pagninilay-nilay, ito naman ang rest, ang rejuvenation, relaxation. Okay? First card ni Pau, ang Queen of Pentacles, ang kaperahan, or maring ito kung sino man na binibini na kanyang tinatangi. Ang last card, ang kailangan niya munang tumahimik or maging silent for now para siguro hindi makapanakit ng damdamin, para siguro kontrolado ang mga sinasabi, hindi siya masisira. Okay? Or, kailangan lang niyang mag-rest, mag-relax, magpahinga, mag-rejuvenate. Okay? So, yun po yung tarot reading ni Paulo Avelino. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood po ang next na video. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.